Si Biboy at si Dodong. Akda ni Ninyo Kim P. Espiritu. Sina Biboy at Dodong ay matalik na magkaibigan. Lumaki sila ng magkasabay. Subalit kabaliktaran ang kanilang pag-uugali. Si Biboy ay magalang, mahilig mag-aral, at masipag sa gawaing bahay. Si Dodong naman ay madalas magpabaya sa pag-aaral. Hindi gumagamit ng po at opo, at madalas magpalipas sa mga gawaing bahay. Isang araw sa loob ng paaralan, nagtanong ang kanilang guro na si Ginang Espiritu tungkol sa kanilang takdang aralin. Dahil alam ni Biboy ang sagot sa kanyang katanungan, agad siyang nagtaas ng kamay. Nasagot ng mahusay ni Biboy ang katanungan ng guro. Sa pangalawang tanong ay tinawag naman ni Ginang Espiritu si Dodong upang sumagot. Subalit hindi nakatugon ang sagot si Dodong dahil ito'y hindi gumawa ng takdang aralin. Matapos ang araw, ipinaalam ng kanilang guro na magkakaroon ng pagsusulit bukas, kaya't kinakailangan na sila'y mag-aral mamaya. Pagka-uwi sa bahay, sinalubong ni Biboy ang kanyang nanay ng mano. Mano po, Nay? Wika ni Biboy. Inilapag niya ang kanyang gamit ng maayos. Kinuhang walis at naglinis sa kanilang bahay. Matapos iyon ay binuklat niya ang libro at sinimulang pag-aralan ang mga aralin para sa pagsusulit bukas. Samantala, pagdating ni Dodong sa kanilang bahay ay agad niyang itinapon sa isang tabi ang kanyang bag. Anak, maaari mo bang hugasan ang mga pinagkainan natin? Pakiusap ng kanyang nanay. Mamaya na, Nay. Maglalaro muna ako sa labas. Pagpapalibang tugon ni Dodong. Kung mabinat nakalimutan na ni Dodong ang inutos ng kanyang nanay. Hindi na rin siya nakapag-aral para sa pagsusulit bukas. Kinaumagahan ay nagbigay ng inaasahang pagsusulit ang kanilang guro. Dahil nag-aral ng mabuti si Biboy ay nakakuha siya ng mataas na marka, habang si Dodong naman ay mababang marka ang nakuha. Dahil dito, naisipan ni Biboy na tulungan ang kaibigang si Dodong sa pag-aaral. Sabay na silang nagbabasa ng libro at nag-aaral. Napagtanto ni Dodong na masaya pala ang mag-aaral at matuto ng iba't ibang bagay. Tumutulong na rin siya sa mga gawaing bahay na hindi inuutusan. Natuto na rin siya na gumamit ng po at opo. Makalipas ang ilang taon, si Biboy ay isa ng mahusay na doktor. Si Dodong naman ay isa ng maaasahang pulis. Ang mga ito ay naging posible dahil sa mga magagandang kaugaliang kanilang natutuhan sa paaralan. Si Biboy at si Dodong. Akda ni Ninyo Kim P. Espiritu.